Teammates, so ngayon pag-uusapan ulit natin, paano nga ba ma-in love ang mga kagaya nating Gen Z? Nakijoin. Pero syempre, belong kayo sa usapan na to. Kaya naman, kasama pa rin natin right now si Rob, si Trisha, and si James. So, ngayon naman pag-uusapan natin yung role of SOCMED and yung mga what-ifs natin, di ba? So, given this digital age, nag-iba yung flow of conversations, nag-iba rin yung way ng pagkilala natin sa mga tao. So, kayo ba, on your experiences and siguro on your personal opinion na rin, no? Do you think na social media is a good way to really find out about a person or to discover about them, even if nandun na kayo sa situationship, sa relationship, or kung kinikilala nyo pa lang sila? Do you think social media is such a good platform to do that? Rob? Well, it could be. Oo. But it depends. It depends on the situation. Kasi sometimes, sa social media na kayo nagkakilala eh. What's happening right now kasi is widespread yung social media talaga. Halos lahat ng kilala natin gumagamit. But the tendency kasi is doon lang kayo mag-usap. Right. Kung doon lang kayo mag-usap, what if iba pala yung person in real life? Okay. Kasi we all have digital identities, di ba? We try to enhance ourselves sa social media. Sometimes nga, di ba, aminin, hindi nakakatawa. Pero gagalit ka. Gusto ko impress lang eh, no? Parang daw hindi cold. Okay lang magkakilala dun, pero not all the time. So, make sure na kahit nagkakilala kayo sa social media, kung kaya naman, mag-meet kayo from time to time. Right. Pero may tanong ako doon, Rob. Tingin nyo ba, parang kunwari, nag-start kayo mag-meet sa social media, when is it a good time for you guys to really meet in person? Kasi iba yung experience nyo nung una, na parang na-meet nyo agad sila in person, then you migrate to social media. Pero ngayon na social media nyo naman sila tinatry kilalanin, when is it a good time to really make it real? Diba? Trish, ikaw? For me kasi, nagkaroon ako ng mga online dating app profiles na naman. Name it. Ano na? Hindi ko naman natago. Hindi ako natago. I had Bumble, I had Tinder, and several dating apps I've tried. But kasi ako mas ma-appreciate ko pa rin yung connection kapag physical pa rin. Like, physically kami nagkakilala. Okay. Well, though hindi ko naman ina-undermine yung capacity of this dating apps to really really bring people together intimately, di ba? So, going back to the question na yung about sa identity ng digital, I agree na meron digital identities and meron din tayong physical identity. So, naniniwala ako sa power of social media to bring something out from a person. Like, for example, di ba? Kapag physically you can agree with someone, para wala lang pagtatalo, di ba? Walang issue. Pero makikita mo na lang yung mga pinupost sa social media na hindi pala align yung parang kumbaga stances, no? Di ba? Especially when it comes to di ba? Di ba? Lahat naman tayo for sure nakaka-relate doon na hindi naman may iwasan na minsan hindi nagtutugma yung mga paniniwala natin. But then, kasi this digital identities can be deceiving. Okay. If that's the term, di ba? Kasi yung tipong, ito yung itsura niya, tapos na nakita mo, ay, gulat ka! Iba to? Sure ba to? Kasi, di ba, you're just stepping your best foot forward kapag ganon, di ba? So, just to make people, parang kumbaga, be amused sa'yo, di ba? Na parang bumilib sa'yo. Pero in reality, bagsak pala. Diba? Yung tipong kunwari, nag-uusap kayo about a certain topic, tapos ikaw, para to be a bit more interesting, mag-google ka. Cliff notes ka. Ano sabi niya dito? Oo, nga, sabi kasi niya, di ba? So, ganun yung mga pag-jump off ng conversations. Pero, Trish, thanks doon yung sa'yo naman, James, kasi naisip ko talaga kanina yung sinabi mo about your experience before. Pero, may kinilala ka ba na from any of the dating apps na you felt na, uy, mas ox pala na sa social media ko siya na-meet muna bago in person? Not really dating app, pero sa social media platform. Wala, minimize mo pa. Ikaw. Sinusugarcoat ba? Well, technically, hindi talaga ako nag-first move unless sobrang gusto ko talaga yung tao. Okay, it's giving Bumble market. Yeah, it's giving giving Bumble market. Pero hindi kasi ganun yung way ko. Nag-start ako sa mga IG stories. Tapos kapag gusto ko, uy, magko-comment ako dyan sa IG story. Uy, andyan ka pala. Andyan din ako eh. Sana nagkita.
mabilis. Oo. Uy, next time, Mas next instant. Oo, na like, tayo. kunwari may pet din siya. Ang cute naman ng dog mo. Oo, alam Sana na. makilala niya din yung dog ko minsan, ganyan-ganyan. Tas, pero mamit mo na rin ako. Para tayo yung magkilala. Parang galawan eh, no? Ganon. So, syempre guys, nung napag-usapan niya natin the ways you try to meet or get to know a person on social media, iba-iba rin yung stance ninyo. Tingin nyo ba mas napapabilis ng social media the way you discover a person and how a relationship progresses? Kasi, di ba, kagaya nun, yung pinag-usapan natin kanina na comment ka sa story niya, tapos nakita mo, nandito siya sa place na to. So, ayayain mo na siya para magkita kayo dun sa versus kapag nag-start kayo na face-to-face, medyo hiyaan pa yan. Oo. Parang timplahan pa yan. Uy, bet niya ba ako or hindi? So, kayo, napapabilis ba ng social media yung progression ng isang relationship or at least the getting to know stage? Round Robin, James? Sa akin, on my part, oo, somehow oo. Kasi, parang sa social media pa lang, natitimpla mo na yung tao. Well, agree din ako sa lahat ng sinabi nila na sobrang convenient talaga kapag may social media platform na eh. Like, parang, doon pa lang may kilala mo na yung isang tao, may screen mo na kung ano yung gusto niya, kung ano yung nakakahiligan niya, kung may similarities ba kayo. Doon pa lang, doon pa lang mapapa-question ka na sa sarili mo na parang, okay ba kapag nag-first move ako sa taong to? If so, doon ka na gagawa ng way para makausap siya. So, ako, agree ako, pero somehow, kasi may mga friends ako na naging victim ng catfishing. Nagigets nyo? Lalo na sa mga Uy, ayaw na ganyan. Cellphone. Parang Taas mo nag-Remini. yung kamay mo. Gumamit ng Remini, in-adjust yung filter. Tapos, hindi naman sa catfishing na yung mismong photo yung babaguhin. Pero ang nangyari kasi is, nagpanggap siya na siya yung taong yun para makausap yung isang tao yun. So parang ang nangyari, na-inlove siya sa taong hindi naman talaga yun siya. yun. Okay. Oo. So, ayun, nung nalaman niya yun, kasi nga, nakikipag-meet na siya. Una, sinisimulan niya na makipag-video call, tapos hindi pumapayag. Nako, red flag yun. Red flag. Maganda ka naman ah. Bakit tayo makapag-video call sa akin? Ganyan. Tapos, it turns out, nung sinabi na makipag-meet, tapos tapos bigla siyang dinitch. Tapos, dun pa lang, nagkaroon na siya ng idea, parang hindi to totoo. Baka ano lang to, baka poser lang to, di ba? Kasi may mga ganong instances eh. Tapos, nung tinry, syempre ako din nag-chat din ako. Chinat ko para itas na, tignan ko nga, baka totoo, ganyan. Tapos nung nakita ko, may common friend din pala kami na chinachat din noon. So parang, sobrang mind blown na parang, uy, tinutuhog kayo pero di pala yung totoo. Okay. So, iba-ibang person, pero iba-iba din pala yung kausap niya. Diba? Right? Diba? Grabe. Iba din pala yung horror stories ng social media. Yeah, di ba? It's May ganun din siyang disadvantage. Right. So, nung the way you talk to the person, the way you also find out their interest, dun sa part na kayo na. Tingin nyo ba na parang mas nawawala yung flame dahil parang may social media? Kasi more often than not, mas marami kayong mapag-uusapan online. Kasi may reels, di ba? May post. Uy, gusto ko pumunta dito. Pero in person, wala na kayong mapag-usapan kasi lahat na pag-uusapan yung social media. What do you guys think about that? Trish? Wala namang, for me kahit hindi naman ako in a relationship ngayon, kapag yung partner ko, ganon siguro, mas communicative sa social media, ma-appreciate ko pa rin naman po. Kahit sinabi ko kanina na mas ma-appreciate ko yung physical conversations, over food, over maybe traveling, di ba, ganun. Mas ma-appreciate ko yung quality time and conversations. But then, ma-appreciate ko pa rin naman because it's still communication. Kesa naman na to not communicate at all. Nonchalant lang. Yeah, nonchalant. Ayaw ko nonchalant. No. No to nonchalant, guys. So, ayan nga po. Then, balikan ko lang din yung sinabi ni James kanina na yung interests. Kasi sa akin, sa getting to know each other's stage, kapag plus points kasi yun, kapag marami kaming interests na magkapareho. Of course, we bond over those kind of things, hobbies, favorites, like music or movies, ano bang favorite genres, di ba? So, parang ngayon, it progresses, di ba? Parang, plus points, accumulative points, kumbaga, di ba? So, ayun, malaking factor yung activities over social media pa rin. Right. Because it helps us to know more about our partners. So,
kayo naman guys, di ba nakikita nyo kung ano yung mga nilalike ng parang love interest nyo or like yung person na, ay naku, parang meron siya. War flashback. Share. Pero, di ba, parang from those na mga interest ng person na yon, tingin nyo ba it's good to say na yun na talaga yung identity niya, given na, sabi mo nga kanina, iba yung personality ng person on social media versus in real life. Tingin niya it's a good indication already na, oy, kung ito yung interest, ay ayoko sa kanya kasi ito yung gusto niya. Tingin niyo doon, Rob? We shouldn't judge people too much. Diba? Kasi sometimes, pag ginudge natin, kung ano na yung nakita natin, hindi natin tatanungin yung tao. Right. Mahirap kasi magkakaroon tayo ng false assumptions minsan di ba? Yeah. So maganda kapag may communication. So open communication. It's not enough that you judge a person dahil lang nakita mo online, ano naman ng ganun man. So gagawin mo, chat mo siya. Gamitin mo rin yung online platform. Uy, bakit ganito? Bakit ganito yung politiko Tapos mo? nag-away na sila. Nag-away na sila on social media. Bakit ganito yung share mo? Ba't ganito yung sinuportahan mo? Nako. Tanungin mo. Kailangan mo yung open communication. Correct, correct. At saka, siguro guys, circling back to the topic na, does the digital age or social media make parang relationships age faster? Tingin, do you agree to that? Na parang, ay, bumibilis parang nawawala na interest ko sa kanya agad. Actually, oo, may part na gano'n Na-experience ko yun before na parang, na parang sa sobrang convenient ng social media, sobrang napapabilis na yung pacing ng nyo, na parang, uy, wait lang, pwede bang bagalan lang natin? Kasi parang, ang nangyayari sa akin noon, sa sobrang bilis ng namin, ng facing ng namin, na pag-uusap namin, to the point na, parang minamadali na parang, tayo na ba? Ganyan. Kasi, parang, ang point ko is, pwede bang gamitin natin yung times na to para to know each other, na parang mas ma-deepen pa yung pagsasamahan natin, yung pag-uusap natin, yung feelings natin. Pwede bang, kapag sinabi kong tayo na, pwede bang I really mean it na gusto kong ikaw na. Kasi as a person, parang, date to marry kasi ako. So, ayoko na minamadali. I'm taking notes. Ayoko ng mga minamadaling bagay. Kasi if gusto mong mga ganun, feeling ko baka hook up lang to, baka gusto niya lang ng kausap ngayon. Baka parang ganun lang. So, nati-turn off ako sa mga ganun kapag masyadong yung alam nung yung kapag feel nila na gustong-gusto ko sila. Parang tinitake advantage nila, gustong-gusto ko nito, di ako iiwan nito. So, di na ako mag-update. Di na ako mag-update, di ba? Ayun talaga yung mga pet peeves ko. Yan. So, syempre, guys, bibitinin ko muna. So, si James, mag-isip na kayo ng mga sagot nyo. Kasi, marami tayong pinag-usapan kanina, but I'm sure marami pang gustong malaman yung mga schoolmates natin about, syempre, how is social media affecting Gen Z relationships. At lahat ng yan ay sa pagbabalik lamang na Schoolmates!